snatched from the bosoms of our family in the early mornings, brought to Camp Crani, subjected to fingerprinting, to having ourselves hold our name to be photographed, all the while, for each of us, there was a television camera operating, showing every step of the degradation to which we were being subjected. This is the invitation that we have no power to refuse. We're not concerned about our freedom because the mere fact that one cannot leave a building to feel the sun on his face or the breeze without asking the permission of the guard is penalty enough. None of us are concerned about our families. The only source of livelihood of our family is our income. Punish us for dissent? All right. Punish our family also. Magandang umaga sa inyong lahat. Talumpati yun ni Senator Jokno at nagkaroon ako ng magandang kapalaran na mabigyan ng kopya ng talumpati ito nung ginawa ko yung video sa video documentary ng kanyang buhay na ipinalabas sa Channel 2 in 1987. Parang ang tagal-tagal na. Pero ganito kalamig na buwan din, 40 taong nakalipas na, nang dinampot ng militar ang matalikong kaibigan at kasamang nagtuturo sa UP Baguio. Sa isang safe house sana siyang dadalhin, hindi para maging ligtas, kundi para iparanas ang kakilakilabot na torture. Ang kasalanan niya, kapatid siya ng isang pinaghihinalaang membro ng CPP-NPA na hinahanap ng militar. Siya, na pinupuna ng iba sa kanyang pagiging apolitical, ang naaresto pa. Walang babala, walang warrant of arrest. Mabuti na lang nakasama ng militar sa pag-aresto ang isang pulis na dating estudyante ng UP Baguio. Matagal na pakiusap hanggang dinala na lamang siya sa kampo sa La Trinidad. Hindi siya ang unang membro ng faculty ng UP Baguio na hinuli. Bago pa formal na dineklara ni Presidente Ferdinand Marcos ang batas militar noong Setyembre 22, 1972, isa-isa na ang pinuntahan ng militar ang mga kilalang aktivista. Ang ilan nahuli, pero nakaiskapo sa dragnet ang iba, kabilang na doon ang kapatid ng kaibigan ko. Nanginginig at putlang-putla sa lamig nang bisitahin ko siya. Ang tanging palanggan niya, kasama ng marami pang iba na hinuli din sa iba't ibang dahilan, ay ang tolda na bukas ang gilid. 9 degrees Celsius, pero di man lang siya binigyan ng kumot. Mabuti at naisip kong dalhan siya ng kumot. Kulang ang isa, dinalhan ko siya ng 2 pa, at binigay niya yon sa kanyang mga katabi. Sumuot sa loob ng kanyang katawan ang lamig ng kanyang paligid. Di niya mahiyaw ang pait ng inhustisyang kanyang dinanas, hanggang nawala ang kanyang ngiti, kahit nakalaya siya pagkatapos ng 1 buwan. 9 taon ang lumipas. Sa loob ng panahong iyon, maraming nagkusang mawala para mamundo. Marami ring basta na lamang winala ng militar sa kung ano-anong dahilan. Di naman kasi kailangan ipangatwiran noon ang pag-aresto. Desaparecidos ang tawag sa mga winala ng mga otoritarianong rehimen sa Amerika Latina. Sa Pilipinas, sila ang mga sinalvage. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin sila ng kanilang mga magulang, kapatid, kamag-anak, kaibigan. Lifted na raw ang martial law, ang anunsyo ng diktadura noong 1981. Pero 2 taon pagkatapos, ilang linggong di sumipot sa klase, ang isa kong kaibigang profesor dito sa UP Diliman. Hinahanap ang kanyang nawawalang asawa, ang sabi ng kanyang kadepartamento. Hinanap nga niya nang di na umuwi ito.
Isa-isa niyang pinuntahan ang mga presinto ng pulis at kampo militar hanggang makarating sa kampo Bagong Diwa. Sa halip na sagutin ang kanyang mga usisa ng mga sundalong walang pangalang nakatatak sa uniforme, pinartulina siya. Ang kanyang torture, halos araw-araw, pinarinig sa kanya ang paghampas ng golf club. Ang paghampas ng golf club sa nakatiwarik na katawan ng kanyang asawa. Commodore ang kanyang ama, kaya siguro di siya dinapatan ng kamay o kinahasa tulad ng ibang detenidong politikal o kinuryente sa mga masenang bahagi ng kanyang katawan. Pero para sa kanya, mas matindi pa kaysa anupamang pananakit ang mga hiyaw na umabot sa kanyang tenga. Ang pag-imagine kung anong uri ng torture ang ginagawa sa kanyang asawa, ang pagbalot sa kanyang pagkatao ng damdamin ng kawalang kapangyarihan, ang pagtangkang tanggalan siya ng sariling humanidad. Ilang linggo bago siya nahanap ng kanyang ama at napalaya. Sa Viluna Hospital na niya nakita ang kanyang asawang gutay-gutay ang katawan. Salamat na lamang at may konti pang hiningang natira. Sa panahon ng otoritaryanong rehimen ni Marcos, halos walang nakaiskapo sa hagupit ng kamay na bakal. Kundi man sa iyo mismo nangyari, tiyak na may kaibigan, membro ng pamilya, kasama sa trabaho, kakilala na dumaan sa nakakabangungot na danas. Mga realidad ito ng batas militar na higit na nakasisindak kesa anupamang rimarim na maaring kakain. Mga realidad itong nais mang puksain sa gunita ay nakaukit na sa kolektibong memorya ng taong bayan. Mga realidad itong mahalaga sanang isalin sa kasalukuyan at sumusunod na henerasyon. May ibang realidad naman na pinilit na likhain na mag-asawang Ferdinand at Imelda para sa mga mamamayang Pilipino bago pa man ipataw ang batas militar. At sa buong panahon ng diktadura, maingat itong inalagaan, pinanamuntian at pinalago ng mag-asawa. Yeah. Iginuhit ng tadhana ang benta ni Ferdinand Marcos sa kanyang kandidatura para sa pagka-presidente ng Pilipinas noong 1965. Ginamit ni Marcos ang kapangyarihan ng mass media para isadula sa pelikulang ginampanan nila Luis Gonzalez para kay Marcos at Gloria Romero para kay Imelda ang unang mitong kanilang kinonstruct para makuha ang boto ng bayan. Isang matikas na binatang ubod ng talino na dumaan sa matinding pagsubok ng siya'y mahatulan ng pagpatay sa karibal ng kanyang ama sa politika na si Julio Naluntasan. Ang di magapin niyang espiritu nang ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ng Korte Suprema. Ang pag-aaral niya para sa bar exam habang nakakulong at kanyang pagkamit ng pinakamataas na grado sa bar. Ang pagwalang sala sa kanya ng Korte Suprema. Ang kanyang pagbuo ng pangkat na mga gerilyang tinawag niyang ang Maharlika para lumaban sa mga Hapon at mga medalya raw na ginawad sa kanya ng gobyernong Amerikano kahit tinanggi ito later para sa kanyang pambihira raw na kagitingan. Ang matagumpay na pagpasok niya sa politika, sa pagwagi niya ng pag-ibig na magandang pamangkin ng Speaker of the House na si Daniel Romualdez na kumpleto ang mito. Di na mapigilan ang katuparan ng tadhanang iginuhit para sa kanya mula sa kanyang kabataan, ang pagiging presidente at ama ng apo ng sariling bansa. Nasa pelikula ang lahat ng sangkap ng isang mitong nakapibig-ani, mapait na danas sa loob ng karsel, matagumpay na paglampas ng pagsubok, giting sa larangan ng digma, at importante para sa mga Pilipino, pagwagi ng pag-ibig. Dagdag man ng kontrobersya ang pelikula, nakuha na ni Marcos ang damdamin at isip ng mga tagapanood. Kasama na ako doon. Sa panahong wala pang turncoatism,
Isa sanang malaking kasalanan ang paglipat ni Marcos mula sa Liberal Party tungo sa Nationalista Party para doon ilunsad ang kanyang kandidatura. Pero, nabura yon ng mitong nilikha. Lalong naging kapanipaniwala ang mito nang tangkain ng gobyernong ipagbawal ang pagpalabas ng iginuhit ng tadhana sa mga sinihan. Sa panahon na wala pang Betamax o VCD o DVD, malaking bagay ang pag-ere ng pelikula sa TV. At nagwagi nga sa eleksyon si Ferdinand Marcos. Inilagay ng mga mamamayang Pilipino sa kamay ng isang salamangkero ang pag-asa para sa mas maunlad na kinabukasan. Sa pangalawang termino ni Presidente Marcos, unti-unti nang lumitaw ang tunay na pakay ng mag-asawang Ferdinand at Imelda. Panay na ang protesta sa kalye ng mga estudyante, manggagawa at iba pang sektor ng lipunan. Nakaupo si Marcos ayon sa puna ni Senator Jose Diokno sa isang trono ng mga bayonete. At tiyak wala itong patutunguhan kundi ang pagpataw ng batas militar. Sa panahon ng kanyang ikalawang termino, inaakit na ni Marcos ang militar at nag-umpisa na siyang paghandain ang makinarya ng armadong puwersa para sa darating na represyon at pamamahala ng mga sibilyan na struktura. Maraming mga militar na opisyal ang pinadala sa Fort Lansdale para kasabay ng iba pang militar mula sa Chile, Argentina, Iran at iba pa, dumaan sa pagsasanay para sa mga instrumento ng torture at psychological warfare. Dahil hindi pwede noong makumpirma bilang full colonel kung walang master's degree o katumbas nito, pinili ni Marcos ang ilan para mag-MBA sa AIM at iba pang graduadong programa sa ibang bansa. Naging mahalaga ang proyekto ng batas militar, ang pagbuo ng isang brain bank na pinamunuan ni Secretary Alejandro Melchor, kung saan nakafile ang CV ng matatalinong estudyante at mga kilalang eksperto sa iba't ibang larangan na maaaring magsilbi sa plano ng bagong lipunan. Samantala, wala ring tigil ang First Lady sa pag-organisa ng sarili niyang abay o dama mula sa mga asawa ng mga general at mayayamang negosyante. Tinagurian silang Blue Ladies na katulong ni Imelda sa kanyang mga proyekto. May mga pinili siyang arkitekto, interior designers para sa kanyang pinaplanong mga gusaling pangsining, mga artist na kanyang kinugkop at sinuportahan hanggang sa international na entablado. Sa unang taon pa lamang ni Marcos, hinimok na ni Imelda si Leandro Locsin para itayo ang Cultural Center of the Philippines sa Rojas Boulevard sa halip na Quezon City na dapat niyang naging venue. Sa kabila ng mga protesta, natuloy ang kamanghamanghang gusaling ito. Mabigat na slab na konkreto na tila lumulutang sa ere. Bago magtapos ang unang termino ni Marcos at sa bisperas ng kanyang kaarawan, nabuksan ang CCP at tumalo pa doon si Ronald at Nancy Reagan. Naging venue ito para sa mga dayuhang artist at ilan sa mga nasa pabor ni Ferdinand at Imelda. Pagkapataw ng batas militar, wala nang hadlang sa pagtatayo ng mga gusali na walang hanggang magpupugay sa pangalan ni Ferdinand at Imelda, malublog man sa utang ng bansa at patuloy na magdarahop ang milyon-milyong Pilipino. Edifice complex ang popular na puna sa obsession ni Imelda magtayo ng iba pang gusali sa area ng CCP, ang Folk Arts Theater, na hindi naman talaga para sa folk o taong bayan, kundi para sa 1974 Miss Universe Beauty Pageant, sa mga konsyerto ng mga dayuhang pop artists at iba pa. Ang Philippine International Convention Center para sa pag-host ng Pilipinas sa 1976 IMF World Bank Annual Meeting. Ang Manila Film Center na sa kabila
ng paghulog ng ilang mason sa binubuhos na palamang na konkreto, ay walang patid pa rin ang 3 workshift na trabaho matapos lang ang gusal. Kasabay ng mga gusali sa CCP complex, ang pagtayo naman ng mga 5-star hotel para sa mga dayuhan. Binuldoser ang mga tirahan ng squatter. Ang ibang lugar na pangit sa paningin ng First Lady ay binakuran at pininturahan ng puti. At least hindi yung pink at blue. May bayani pa na. Ang bagong lipunan at City of Man ng diktadura ng mag-asawang Ferdinand at Imelda ay para lamang sa mga may maharlikang katangian ng the good, the noble, the beautiful. Gayunpaman, sinikap ng diktadurang Ferdinand at Imelda na bigyang balanse ang gusaling pangsining bilang mga, quote, repositoryo ng kaluluwa ng Pilipino, unquote, sa pagtayo naman ng mga ospital na mag-aalaga naman sa pisikal na kalusugan ng Pilipino. Pero sa halip na tignan ang mga primaryong sakit na kinamamatay ng higit na ng kararaming Pilipino, maranangya at espesyalisadong hospital ang binigyan ng prioridad. Quote, for every organ, a hospital, unquote. Ang tahimik na puna ng mga tao sa tinayong heart center na may 100 bed capacity lamang, lung center at kidney center. Bahagi pa rin ng mga ito ng pagtangkang bigyan ng laman ang hungkang na mitong pinalaganap ng mag-asawa na sila'y tagapagbigay ng biyaya sa mga nakakaawa sa lipunan. Samantala, waring reyna ang turing ni Imelda sa sarili at maingat niyang pinakinis lalo ang kanyang likas na kagandahan. Talaga namang maganda si Imelda. At pinagarbo ang kanyang bihis sa paniniwalang sa kanyang salita, quote, Filipinos want beauty. I have to look beautiful so that the poor Filipinos will have a star to look at from their slums. Unquote. Sa mga kinomisyon na oil painting, makikita ang tangka ng mag-asawang Ferdinand at Imelda na palaguin ang mito ng kanilang itinadhanang paghawak ng absolutong kapangyarihan sa bansa. Inagaw nila mula sa kulturang bayan ang mito ng biniyak na kawayan na siyang pinagmulan ng unang lalaki at babae. Sa painting at sa inukit na kahoy, ang mga mukha ni Ferdinand at Imelda ang lumilitaw mula sa biniyak na kawayan na waring nagpapahiwatig na sa kanila nagmumula ang binagong bansang Pilipinas. Sa isang magarang bulwagan naman, sa Santo Niño Shrine, pero shrine could be mansion. Yeah. May 2 trono sa isang dulo na ang backdrop ay isang mural na mga Diyosang Imelda lumilitaw mula sa dagat na may hawak na kabibe kung saan naroon ang mga mukha ng kanyang anak. Sa kanan ng kanyang balikat, ang umaangat naman na katawan ng Maladyos na Ferdinand. Hindi masyadong kita dito, pero nakita namin yan ni Malu. Di ba? Visit natin yan. Okay. Paborito ni Imelda ang painting na ginawa ni Claudio Bravo sa kanya. Dito, nakaterno siya parasol at panatag na namamasyal sa baybayin. Isa pang paboritong painting ni Imelda na laging ginagamit sa mga pahayagan ay yung malaray na siyang pinalamutian ng alahas at sash. Sa labi naman ng Heart Center, ang mural na ang sentro'y ang mukha ni Imelda na waring santong pinagmumula ng grasya para sa mga dukhang ipinwesto ng pintor sa ilalim ni Imelda. At ayun, nandun sila, nakakaawa.
Makapangyarihan ang mito sa paghubog ng kamalayan ng taong bayan. At totoo, marami rin naman talaga ang nabulag o nabihag sa mapanaksil na sinag ng mito nilikha ng mag-asawang Ferdinand at Imelda sa madilim na yugto ng batas militar. Ngunit ang tunay na mito ay hindi maaring likhain ng isa o dalawang individual. Hindi rin ito maaring ipataw mula sa itaas. Hindi ito madaan sa salamangka ng politika o sa pagbuhos ng perang di naman kanila para lamang sa pagpalaganap ng imahen ng kabutihan, nobilidad at kagandahan. Darating ang panahon na may matitisod at masisilip ang lagim na nakatago sa likod ng karamyaan. Ang karahasan laban sa mga karaniwang tao na lantad-may ayaw pa rin aminin ng otoritaryanong rehimen. Ang pagkasadlak sa kagutuman ng mga galising pobre para tuloy ang ligaya ng nahihibang sa kapangyarihan sa pamimili ng 3,000 sapatos, mga naglalakihang brilyante, sangkaterpang terno at galon-galon ng mamahaling perfume na Joy na nilipad pa mula sa Paris. Hanggang marinig ang malakas at nagkakaisang liyaw ng sambayanan na tama na, sobra na, palitan na. Pagkat tulad ng pagbansag kung sino ang dapat tanghalin na bayani, kailangan manggaling sa ibaba, sa mga di kilalang taong bayan ang mito. Halimbawa na lang, ang pagpaslang kay Ninoy na binasahan ng taong bayan ng malapasyong interpretasyon ang bangkay ni Ninoy na nakadapa sa tarmac sa aktong paghalik ng lupang binira na kanyang minahal at isinakripisyo ang buhay. Halimbawa na rin ang mito ni Cory Aquino na walang karanasan sa politika pero nakahugot ng lakas para hamunin ang puwersa ng kadiliman sa katauhan ng diktador na si Marcos. Tanging taong bayan lamang ang maaring panggalingan ng mito. Matingkad pa rin sa aking alaala at sa palagay ko sa gunitan ng ating henerasyon ang bangungot ng martial law. Pero di tulad ng ibang bansang dumaan din sa katulad na danas ng hagupit ng autoritarianong rehimen. At sa kanilang paglayay nagbuo ng mga Truth Commission para pagharapin ang biktima at kanyang torture. Naglatag ng mga marker kung saan nangyari ang mga karahasan, nagpinta ng mga haligi at mural sa mga publikong lugar bilang paalaala sa sambayanan na kailangan pagtibayin ang panata na nadamas o di na muli sa diktadura. Patuloy na paikot na naglalakad sa Plaza de Mayo ng Buenos Aires bawat Huwebes kada linggo ang mga Madres de Mayo. Tangan pa rin ang mga larawan ng kanilang mahal sa buhay na winala ng diktadura. Tila bang mas gusto natin na lang nating tiklupin ang ating mga alaala. Kaya, hindi ako naniniwala na maikli ang memorya nating taong bayan, na madali tayong makalimot. Paano malilimutan ang diktadurang humamak sa ating pagkatao? Binigyan nating wakas ang diktadura 28 taon nang nakalipas at nagkaroon tayo ng pagbabago. Pero di sapat ang people power para maipatupad ang kinakailangang reforma sa lipunan at politika. Wala pa rin napapanagot sa mga responsable sa karahasan at kalupitan sa pagnanakaw ng kabangbayan sa panahon ng diktadura. Sa pagkasabik na hilumin ang mga sugat ng bayan at sa kawalan ng pag-unawa sa lawak ng pinsalang dulot ng batas militar sa ating mga institusyon, kultura at kamalayan, marami sa ating mga lider ay nagkusang lumimot. Sa pambigay daan sa politika ng akomodasyon at patronage, maraming mga issue at problema ng nakaraan ang nananatiling di resolvado. Tinalikuran natin ang ating nakalipas
kahit na tumatagos pa rin ito sa ating kasalukuyan. Ang mga kaisipang hinulma ng kamay na bakal ay umiiral pa rin sa ilalim ng pinaghirapan nating demokratikong kaayusan. Sa pagiging laganap ng turncoatism sa mga partido politikal, para pa rin tayo'y nasa ilalim ng iisang partido. Samantala, napaka-naturalisado na ang korupsyon na parang ito na lamang ang tanging paraan para magnegosyo sa bayan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga extrajudicial na pagpaslang o ang salvaging o pagwala ng mga tinuturing na leftists o kaaway ng gobyerno. Sa halip na kondenahin, pinoprotektahan at mas madalas, pinupuri pa ang mga sundalong responsable dito. Nasa kamay pa rin ng iilan ang yaman ng bansa. Sa halip na magtayo ng mga parke para sa taong bayan, naglalakihang mall ang itinatayo na nagsisilbi namang panlamig ng mga tunay na mga anak ng pawis. Pahirap ng pahirap ang taong bayan, pero patuloy ang pork barrel at kultura ng plunder. Kung nais nating iligtas natin ang sarili nating bayan at di makondena sa isang kasaysayan ng pag-uulit-ulit, kailangan nating magkusa ng aktibong pagpunika. Mahalagang bahagi ito ng proseso ng pag-ising ng mga kaisipang napurol ng mahabang panahon ng otoritaryanong pamamahana. Kailangang buhayin muli ang kakayahan ng taong bayan sa kritikal na pag-iisip. Kailangan isalin ang ating kolektibong memorya sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Dahil sa pamagitan ng pagkwento ng dusang dinaanan ng taong bayan, ng pagtayo ng mga sityo ng alaala, ng pagwasak ng mga mitong pinataw sa taong bayan, na tagumpay na makakamit kung nagkakaisa ang sambayanan para tanggihan ang anumang anyo ng otoritarianismo, magkakaroon tayo magkakaroon ng kinabukasan ang di kailanman sa batas militar sa ating bansa. Ayun. So siguro, tatanungin niyo ako, may alaala pa ba ang sarili ang mga henerasyon ngayon? Palagay ko wala na. Pero kaya bilang test, hayaan niyo magtapos ako sa isang kanta at kilalanin ninyo. Kung makikilala niyo yung mga binabanggit, ay siguro may pag-asa pa tayo. Okay. Ito ay tula ng Los Enemigos at sa musika ni Karina David. Sari-saring ulam, nakakasira ng tiyan, ihaw-ihaw balota, bola-bola sendanya, ex-benedicto at glazed tantoko, sabaw sharks ongpin, utang sapin-sapin. Hay melaya ube, cheeseburgers Jollibee, nilasing na crony, at blas soufflé, enrilyenong manok, at tinolang manotok, lengua estupida, ala Imelda. Tayong mga mamamayang Pinoy, tinadtad at niluto ni Makoy. Paksin na eleksyon ng alay, boneless Comelec ang bantay, binaguungang lipunan, pinaupong tuta sa batasan, tostados sa Estados Unidos, kusinerong nagutos. Ika'y parang si Sir kapag may ice cold beer, kasabay ng pagtunggak, may dinugo ang tarmak. Chicharonyo, bulaklak, at maruyang katigbak. Masarap
papakin, kaldiratang kambing. Tayo'y mamamayang Pinoy, tinatad at niluto ni Makoy. Paksin na eleksyon ang alay, boneless Comelec ang bantay. Binagoong ang lipunan, pinaupong tuta sa batasan. Tostados, Estados Unidos, kusinero, nag-utos. Maraming salamat.